Why it is important to serve God? Bakit nga ba mahalaga ang maglingkod sa Diyos? Ito po yung ating pag-aaralan sa umaga po ito. Sapagkat napakaraming tao sa ibabaw ng mundo, sa lahat ng sulok ng daigdig, ay wala pong ibinibigay na importansya sa paglilingkod sa Diyos. Ulitin ko po yung sinasabi ko po sa inyo mga kapatid. Why it is important to serve God? Ito po yung ating bibigyang linaw sa umaga po ito sapagkat napakarami po na mga nabubuhay na tao sa ibabaw ng mundo ay hindi po binibigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos. Inuubos po ang buhay, oras, panahon sa maraming bagay. At yung paglilingkod sa Diyos ay hindi po binibigyan ng importansya sa kanyang buhay. Alam niyo po mga kapatid, ang tunay pong paglilingkod sa Diyos na inaasam ng Panginoon, pangalawa na lang po yung mga ginagawa natin sa Lord. Ang tunay po na paglilingkod sa Diyos na kinalulugdan ng Panginoon ay yung ginagamit po natin yung ating buhay para po mag-akay ng mga tao para mabago ang buhay at matutunan pong sumamba at maglingkod din sa Diyos. To soul winning. Ito po yung gustong-gusto na makita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Actually po, bago po siya bumalik sa langit, nung bago po siya umakyat sa langit, kinakausap po niya ang kanyang mga alagad sa pangunguna po ng 12 disciples. At nagbunga po yun, nagmultiply po yun, kinakausap niya. At nung bago po siya pumailan lang, pumanik ng langit, nakita po nilang lahat yon kung papaano po siyang unti-unting tumaas papuntang langit. Ang kanya pong kahuli-hulihan na utos sa kanyang mga disciple, sa kanyang mga tinuruan, humayo kayo, ipangaral nyo ang aking salita, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito po yung kahuli-hulihan na mandated ng ating Panginoon sa kanyang mga hinubog, sa kanyang mga inutusan bago siya bumalik ng langit, na kanya pong binibigyan po ng diin na kailangan po nila talagang humayo, kailangan po talaga nilang kumilos, kailangan po talaga nilang gumalaw para po ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, upang sila ay magkaroon ng tunay at malalim na relasyon sa Panginoon. So meaning to say, makikita po natin, ang isa sa pinakamahalaga na nais ng Diyos na makita po sa ating lahat, magamit natin yung ating buhay para maipangaral po natin ang mabuting balita ng pag-ibig, pagpapatawad at kaligtasan ng Panginoon Diyos. At ang tao po ay mahango sa lusak ng kasalanan. Ang tao po ay mahango sa isang madilim na sitwasyon po ng buhay. At makita po niya ang isang kaningningan, kagilagilas na kaningningan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad ng ating Panginoong Hesukristo. At doon po mararanasan ng isang tao ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. The moment na ang tao po'y totoong nagkaroon ng masidhi at tunay na pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Dahil mayroong mga taong nag-commit, nag-serve ng tunay para sa Panginoon. Kaya iyan po ang isang tunay pong dahilan kung bakit napakahalaga ng bawat isa po sa atin ay gagamitin po natin lahat ang ating pong resources, ang ating talents, ang ating ability, ang ating buhay o anumang bagay na meron tayo para ito'y gamitin para ang mga tao sa paligid natin, para ang mga tao na hindi pa nakakakilala, para ang mga taong mayroong relihiyon pero walang tamang relasyon sa Panginoon, sila po ay maakay natin patungo
sa isang tamang direksyon, tamang relasyon, tamang pananampalataya through our Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Pero nakalulungkot, alang gustong mag-commit, alang gustong mag-submit, walang gustong sumunod sa Panginoon. Napakarami pong mananampalataya, napakarami pong Kristiyano, abala sa maraming bagay. Mismong yung pong kanyang sarili pa ay nawawala sa harapan ng Diyos. Instead po tayo ay maglingkod, sumunod sa nais ng Panginoon, mismong tayo pa po ay nawawala. Kaya po napakahalaga ang maglingkod sa Diyos. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kaliwat kanan, kapatid, napakahalaga ang maglingkod sa Diyos. Sige po, sabihin niyo po. Huwag po kayong mahiya. Why it is important to serve God. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang tungkulin. Ito ay isang pribilehiyo. It is a privilege to serve God. Hindi po ito kaabalahan. Hindi po ito pagkasayang ng oras. Hindi po ito pagkatapon ng panahon natin. It is a privilege to serve God. Di po ba napakaraming tao, yung maging staff lamang ng mayor, proud na proud sila, sapagkat sila po ay nasa opisina ng mayor. Lalo't ikaw ay naging staff ng governors, naging staff ng isang senador, naging staff ng isang vice president, naging staff ng isang presidente. Di ba proud tayo? Dumating ang panahon na ikaw ay kabilang, nakatuwang sa opisina ng mga mataas na mga opisyal ng ating bansa. How much more, ikaw ay maging kabilang. Ikaw ay isa sa pinili. Ikaw ay isa sa nagtalaga ng buhay na naglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang katulad, walang kaparis, the Almighty God in heaven, through our Lord Jesus Christ. Hindi ba lalo't higit na nakaka-proud na ang pinaglilingkuran natin Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat? At wala pong duration. Yung mga politics, yung mga politiki po ay 3 years, after 6 years, after 9 years, tapos po yung kanila pong serbisyo. Pero po yung maglingkod sa Diyos, yung tayo po'y maging kabahagi ng kaharian ng Diyos, ng mandato ng Diyos sa ibabaw ng lupa, habang tayo nabubuhay, tayo po'y kinikilala na isa sa pinakadakila na hinirang at tinawag ng ating Panginoon Diyos. Kaya po, napakahalaga ang maglingkod sa Diyos. Isang pagtawag at isang pagpapahayag ng pag-ibig, hindi tayo naglilingkod para maligtas, kundi dahil tayo'y ligtas na. Ang tunay na paglilingkod ay nagmumula sa pusong umiibig at gumagalang sa Diyos. Ulitin ko po, ang tunay pong paglilingkod sa Diyos ay ang pusong nagmamahal, umiibig, at lubos na gumagalang sa Diyos. Habang hindi po ito ang nararanasan po natin, habang hindi po ito ang nagmamanifest sa ating pong puso, na kaya mo ginagawa ang isang bagay because of your love to God, hindi po ito tunay pong paglilingkod. Kaya mo ginagawa ang isang bagay ay napakataas ang paggalang natin sa Diyos. Habang hindi ito ang dumadating sa ating mga puso't isipan, hindi pa po tayo nakapaglingkod sa Diyos. Pero ang isang bagay kaya ginagawa mo kahit nahihirapan ka, kahit maraming pumipigil, kahit maraming humahatol ng uhusga, kahit maraming mahasakit na salita sa paligid, kahit maraming mga discouragement, kahit maraming disappointment na nararanasan tayo, pero kaya natin ipinagpapatuloy ang isang bagay na ginagawa natin sapagkat ang nagtutulak sa atin ay dumadaloy sa ating puso, sa ating damdamin, sa ating isip, dahil mahal natin ang Panginoon Diyos. Hindi tayo tatagal sa lahat ng ating ginagawa kapag hindi po ang passion ng pag-ibig natin sa Diyos ang dahilan.
At tatapatin ko po kayo, hindi po tayo ang unang umibig sa Diyos. Tayo po ang unang inibig ng Diyos. Wala pa po tayong ginagawang mabuti sa harapan ng Diyos. Niregaluhan na po tayo ng isang regalo na hindi po natin kayang ibalik ang kahalagahan nun. Walang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos, na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Yun po yung tinatawag na free gift. Regalong libre, walang kapalit, walang bayad. Na ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa isang anak. Hinayaan niyang mamatay sa krus. Hinayaan niya maging kadusta-dusta ang sitwasyon. Hinayaan niya talagang tayo abutin. Tayo ay talagang hanapin. At tayo talaga'y tubusin sa ating napalaking kasalanan sa kanyang kamatayan sa krus. More than 2,000 years ago. Yung po ang isang napakalaking evidence na tayo po'y tunay na minahal ng Diyos. Pero tayo po, paano po natin ibabalik ang pag-ibig na ipinadama sa atin ng Diyos? Kaya kahit po yung ating buhay na ito ay ialay natin, mamatay tayo, ay kulang pa rin po yun. Sapagkat yung buhay natin makasalanan, pero yung buhay ng kanyang kaisa-isang anak, walang kapintasan, banal, kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Pero hinayaan lang ng Diyos Ama na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, sacred po yung ginawa ng Diyos na yon. Hindi po kayang tapatan, hindi po kayang tumbasan yung ginawa niya pagpapadama ng pagpapahalaga, pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Kaya po worth it na tayo po'y maglingkod sa ating Diyos, sapagkat hindi kayang tapatan na lahat ng ating gagawin yung kanyang ginawang malasakit, sakripisyo, pagmamahal, regalo sa ating lahat. Until now, napakarami mga bagay na mabubuting bagay ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, bakit nga ba mahalaga ang maglingkod sa Diyos? Yan po ang dahilan. Ang tunay na paglilingkod, nagmumula sa pag-ibig at may paggalang na damdamin at puso. In the book of Psalm 100, verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Sa Tagalog, maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Ito po yung hinahanap ng Diyos sa ating lahat. Na dumating po sa point ng buhay natin na nagsiserve tayo sa Diyos na hindi po tayo napipilitan. Naglilingkod tayo sa Diyos, pero ang laman ng puso at isip natin ay puspos tayo ng kagalakan. Nag-o-overflow yung joy. Nag-o-overflow yung gladness sa ating mga buhay. Sapagkat ito ang nais na makita ng Diyos sa bawat isang tao na naglilingkod sa Diyos. Uulitin ko po, ang tunay po na kahulugan ng paglilingkod sa Diyos ay yung ginagamit natin yung ating sarili para maraming tao ang ating pong naaakay. Napakaraming tao, napakarami pong ating mga pamilya, relatives, friends, and neighbors na sila po'y ating pong pinagbubuhusan ng effort, time, para sila po'y akayin, para sila po'y pagtiyagaan, upang kung ano po yung nararanasan natin sa ating buhay na nag-o-overflow na kagalakan, ay dumaloy din po sa kanilang buhay. At upang kung ano po yung ating tinanggap na assurance of salvation ng bawat isa po sa atin ay hindi na po mapapahamak sa impyerno. Ito po yung isa sa pinakamahalaga na dapat po nating maibahagi sa ating pong mga mahal sa buhay. Sapagkat meron pong binanggit ang Panginoon, kahindik-hindik ang mapunta at mapahamak ang kaluluwa sa walang hanggang kaparusahan. Kaya nga, ang kabilin-bilinan po ng ating Panginoon, na mababasa po natin sa Book of Matthew, kung ang iyong mata ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala,
Mabuti pa'y dukitin mo ang iyong mata. Mas mabuti pang mapunta ka sa langit na wala ang iyong isang mata kaysa mahulog ka sa kahindik-hindik na kaparusahan sa impyerno. Can you imagine yung sabi ng Panginoon na yun? Kung ang iyong kamay ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, mabuti pa'y putulin mo ang iyong kamay. Mas mainam pa na mapunta ka sa langit na wala ang isang kamay kaysa mapunta ka ng impyerno. Anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Hindi po literal na pinapuputol sa atin yung ating mga kamay na literal para hindi tayo mapahamak. Hindi po literal na pinadudukit sa atin yung ating mga mata para hindi tayo mapunta sa impyerno. Ang pinapuputol po sa atin mga kapatid, yung mga masamang bagay na ginagawa ng ating mata. Ang pinapuputol sa ating mga kapatid, yung mga pangit na mga bagay na napapanood, nakikita ng ating mga mata, ito'y ating ihinto. Sapagkat yun ang tunay na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Napakatindi po ang babala at warning ng Panginoon. Binigyan diin niya na merong langit na pupuntahan ng bawat isa na mariligtas, pero merong walang hanggang kahirapan, kaparusahan sa impyerno. At kaya po napakahalaga na mayroong mga taong mag-aalay ng paglilingkod sa Diyos. Kaya yan po yung ating pong tinatalakay ngayon. Kung wala pong magtatalaga ng buhay, kung wala pong magkukumit para sa Diyos para maglingkod, kung wala pong magsasubmit ng mga tao para paglingkuran ng Diyos, wala pong maaakay na mga tao, wala pong makakakilala ng mga tao, mai-enlighten, malalaman po ang katotohanan, makikilala po ang tunay pong daan, ang tunay pong kaligtasan, na hindi pala ang relihiyon, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat si Jesus mismo ang may sabi, John chapter 14 verse 6, bago siya pumanik ng langit, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one's cometh into my Father in heaven, except through me. So makikita po natin ang katotohanan. Kahit ang tao ay ikutin ang buong mundo, aniban ang lahat ng uri ng relihiyon, na akala niya naghahanap siya ng katotohanan at dito niya masusumpungan ang tunay na kaligtasan papunta ng langit, ay hindi po niya makakamit. Sapagkat walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang makapagbibigay ng eternal life, eternal assurance salvation, kundi ang ating Panginoong Hesus na ating nakilala at sinasamba sa lugar na ito, na aking pong ipinakikilala sa inyo. Kaya nga po ang pangalan po ng ating church, Jesus Christ, the freedom and highly favored. Si Jesus ang kalayaan at pinakamataas na pabor na mararanasan ng buhay ng isang tao. Highly favored kapag ang isang tao ay tunay na lubusan niyang nakilala, tinanggap at kinilala bilang personal Lord and Savior. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Give the best clap offering for the Lord. Napakapalad natin. Why? Sapagkat sa lugar na ito, hindi tao yung ating sinasamba. Hindi litrato ang ating niyuyukuran. Hindi rebulto yung ating pinagpupugayan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang makapangyarihang pangalan, ang pamamagitan ng kanyang Ama, ang ating pinaparangalan, ang ating sinasamba, ang ating pinaglilingkuran sa loob at labas ng simbahang ito. Kaya napakapalad natin, sapagkat meron tayong tunay na Diyos na nakilala na pinaglilingkuran. Kaya patuloy po mga kapatid na maging desire ng ating po mga buhay habang tayo nabubuhay. Samantalahin po natin ang pagkakataon. We need to serve God. Ulitin ko po, ang tunay pong paglilingkod sa Diyos, unang-una,
Nagagamit natin ang ating buhay para akayin ang maraming tao para po sila'y makakilala sa Panginoon. Kasi po ang maraming tao habang hindi po nakakakilala sa Panginoon, habang hindi po siya nagpapasimula na sumunod sa Panginoon, hindi po niya mararanasan sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, ang isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sapagkat yan po ang pangako ng Lord. Naparito ang kaaway upang magwasak, pumatay at magnakaw. Si Satanas po yun. Pero sabi po ni Jesus, naparito ako upang ang tao'y pagkalooban ko ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Napakasarap po sa buhay natin na tayo po ay nakakilala sa Lord, ginagamit natin yung ating sarili, kahit merong mga trials, merong mga challenges, at merong sa paligid. Pero ang masarap, nararanasan natin yung kagalakan, yung joy, yung gladness, yung peace of mind, yung spirit of contentment. Kapag wala tayong kakontentuhan, meron ka na, pero lagi ka pang naghahanap, kapatid, isa yan sa miserableng buhay. Hindi tayo magiging masaya habang patuloy tayong walang nararanasang kakontentuhan sa ating buhay. Hindi natin nakikita yung mga bagay na meron tayo. Ang nakikita lagi natin yung mga bagay na wala tayo. Hindi tayo magiging masaya. Ang tunay po na kagalakan, kahit sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, nakukuha nating maging payapa, nakukuha nating maging masaya, sapagkat yun ang dulot ng tunay na merong tunay na pagsunod at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya po, napakasarap po na tayo po ay humahakbang, nabubuhay sa isang tunay na pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. Ang inyo pong pastor ay, kung titinan niyo po, napakarami po sa buhay ko na wala pa. Na kung titinan ko po yung marami ay wala ako. Pero alam niyo po ba, alam ng Diyos, ako po'y kontento. Kung ano po yung meron ngayon, ako po ay napakasaya. Napakasaya ko na meron akong mga anak na kasama ko naglilingkod. Napakasaya ko na meron akong asawa na kasuporta sa akin at kasama ko naglilingkod. Napakasaya ko kahit maraming bagay pa na kulang, pero ipinagpapasalamat ko kung ano yung meron ako. Yun po yung napakasarap na nagserve tayo sa Panginoon, hindi mo tinitingnan kung ano yung wala ka, kundi ipinagpapasalamat mo sa Diyos kung ano yung meron ka. Lagi mo itong ibinabalik ang pasalamat at papuri. At ito yung gusto ng Panginoon, na sa bawat saglit, bawat oras, bawat araw, ay lagi tayong marunong magpasalamat sa Diyos kung ano ang meron tayo. Hindi yung tayo ay nagrereklamo, tayo ay nagko-complain, tayo ay naiinggit. Yun yung ayaw ng Diyos. Kung bakit nagpadala ang Diyos ng mga mababagsik na mga ahas sa mga Israelita nung sila po ay walang katapusang nagrereklamo. Sapagkat ang gusto ng Diyos, makita muna sa ating mga buhay na nagmumula sa ating mga puso, na kung ano man ang meron tayo, matutunan lagi nating ipagpasalamat sa Diyos. Kung ano man ang sitwasyon ng buhay natin, lagi tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Matutunan po nating magtiis. Matutunan po nating mamaluktot kung maiksi ang kumot. Pero hindi habang panahon tayo'y bibigyan ng pagitiis ng Diyos. Hindi habang panahon tayo'y mamamaluktot. Kapag tayo'y laging marunong magpasalamat at nagpapatuloy pong mag-serve ng tapat sa Panginoon, sasabihin ko po sa inyo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nating lahat. Hindi pa tapos. Ang Diyos ay laging may nakalaan na mga sorpresa sa bawat isang tapat na sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Yan po ang titiyain ko po sa inyo. At kapag po dumating ang mga sorpresa na yon sa buhay natin, maluluha ka, mapapatalong ka, hindi ka makakapaniwala sapagkat ang Diyos kapag gumalaw, hindi mo lubos maisip kung paano nangyayari.
Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay patuloy pong mag-serve sa Panginoon. Meron kayong talents, gamitin niyo po. Open po ang church. Lahat tayo may kanya-kanyang talento, ability. Different ability, different talents. I-volunteer niyo po ang inyong sarili. Ipagamit natin sa Panginoon. At tatapatin ko po kayo, uulitin ko po, ang tunay po na pinaka-main serving para sa Lord ay yung tayo po'y nagagamit natin ang ating buhay to empower, to equip, at ating pong inaakay ang maraming tao upang siya po'y mapalapit sa Diyos. Gamitin niyo po lahat ng inyong resources. Gamitin niyo pong lahat kung ano ang meron kayo, sapagkat yan ang kinalulugdan ng ating Panginoon Diyos. Para po ang mga tao ay mabago ang buhay, para po ang mga tao ay makaranas ng kapayapaan, kapanatagan, sapagkat sa ibabaw ng mundo, kaakibat po ang kalungkutan, kaakibat po ang pagsubok, kaakibat po ang kasipayuan. Kaya po kung ang tao ay walang tamang relasyon, walang tamang pananampalataya, at wala po nagtuturo, wala po nag-i-encourage sa kanila, ang tao po'y malulugmok sa sobrang kalungkutan ng buhay. At sa isang pagkakataon, kapag wala pong nagmo-motivate sa kanya, isang araw baka kung ano po ang kanyang gawin, na pagsisisihan niya po sa bandang huli. Kaya napakahalaga po na tayo po'y magamit ng Diyos para po mga taong ito ay maakay natin. At mismong yung ating pong mga sarili ay mapuspos po tayo ng kagalakan, ng inspirasyon para po mahalin, ibigin, igalang, irespeto at sundin ng tapat ang ating Panginoon Diyos. In the book of Romans chapter 12 verse 1, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. At inyo mga kapatid, ang tunay po na nakapagbibigay ng kaluguran ng pagsamba sa Diyos ay yung ating pong mga sariling ito ay ating pong inihahandog sa ating Diyos bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang Diyos po lagi ay naghahanap ng isang tunay na pagsamba sa kanyang harapan. From Old Testament and up to now, lagi pong naghahanap ang Diyos ng isang tunay na pagsamba. At ang tunay po palang pagsamba na hinahanap ng Diyos ay yung makakita po siya ng bawat isang mga tao na kumilala sa Kanya, na inaalay ang kanilang mga sarili bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ito ang tunay na pagsamba na kinalulugdan ng Diyos. Kaya, napakahalaga po mga kapatid, na yung ating mga sariling ito ay maialay natin, higit sa lahat, first of all, to serve our God. Ialay natin ang ating mga sarili. Ipagamit natin ang ating mga sarili. Isang haing buhay, banal at nakalulugod sa Kanya, sapagkat ito ang isang mahalimuyak na pagsamba na maralasap at mararanasan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, napakahalaga na yung mga buhay nating ito ay hindi natin sinasayang para hindi natin ipagamit sa Diyos. Nakalulungkot, marami na po akong naranasan sa ministeryo ko po. Nung dumating sa panahon na sila po'y may malubhang karamdaman, may mga kanser na, at habang pinagmiministeryuhan natin, ipinapanalangin sa Diyos. Ito po yung panahon na umiiyak sila. Hindi na po mabilang sa daliri ng aking mga kamay. Kasama na po yung aking pong mga paa. Sa dami ko pong napagministeryuhan, na nagkaroon po ng malubhang karamdaman, nasa dulo na po ng yugto ang kanilang buhay dahil sa malubhang karamdaman.
pero dito po sila umiiyak sa harap ng Diyos. Dito po sila nagsisisi. At ang kanila pong request, kung sila po'y bibigyan pa ng pagkakataon na sila'y paghihimalaan, pagagalingin, gusto nilang maglingkod sa Diyos. Ito po yung madalas ko po na lagi pong naririnig habang yung mga taong ito na iba't ibang uri ng tao na akin po na ipag-pray, ito po yung kanilang number 1 prayer request. Naalala ko po yung isa sa pinakamayaman sa bayan po ng Baliwag City nung araw, si De Belen. Ito po yung tatay po ni Irma De Belen. Napakayaman po nung taong ito. At ito po ay nagkasakit po ng diabetes. At napagministeryohan po namin. At nabulag po siya. Sa kanya pong sakit na diabetes, nabulag po siya. Napakayaman po niya. At nung siya po ay ipinagpipray namin, ang sabi niya, Pastor, kung ibabalik lang ng Diyos ang aking paningin, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa Panginoon. Pero hindi na po ibinalik ng Diyos yung kanyang paningin. Pero totoo pong napakayaman nitong taong ito. Nakalulungkot. Naiwan lang niya ang kanyang kayamanan, hindi po nagamit ng tama sa ibabaw ng mundo. Nakalulungkot, bakit? Kailangan pa na siya'y pagalingin para ipagamit niya yung kalahati ng kanyang kayamanan. Ano yung sabi ng Panginoon doon sa lalaking binatpilyo na napakayaman? Na nagmamalaki sa harap ng Diyos, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Ako po ay naglilingkod, ako po ay sumusunod sa inyo. Ako po ay ginagawa ko na po lahat ng inyong mga utos. Ano pa ang dapat kong gawin? Pero sabi ng Lord sa kanya, meron ka pang isang dapat gawin. Sapagkat yung lalaki pong ito na binata ay napakayaman. Sabi po ng Panginoon sa kanya, ipamigay mo ang lahat ng iyong ari-arian sa mga mahihirap. Hindi po nakaimik yung kabataang ito na lalaki. Nalungkot siya sapagkat hindi niya kayang sundin. Sapagkat siya'y sobrang napakayaman. Kaya sabi ng Panginoon doon, mabuti pa na makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na makapasok sa langit. Kaya binigyan din doon ng Panginoon, mahihirapang makapasok ang napakaraming taong napakayaman. Bakit po? Kasi po, majority ng mga taong mayayaman ay nagkaroon ng pride, nagkaroon ng pagmamalaki, at ang dumating po sa point ng buhay nila, ang kanila na pong hangarin ay patuloy pong magkamal ng kayamanan. Wala na pong kasiyahan. Pansinin niyo po, marami po tayong mga kababayan sa ibabaw ng mundo, wala na pong kasiyahan, bilyonaryo na po. Bilyonaryo na. Pero patuloy pong gusto pang magkamal ng kayamanan. Ito po ang ayaw ng Diyos sa buhay ng isang tao na wala na pong nararamdamang kakontentuhan, wala na pong nararanasang kasiyahan. Sapagkat ang kasiyahan na lang po niya ay patuloy po magkamal ng kayamanan. Kaya makikita po natin, napakahalaga po sa ating buhay na dumating po sa point ng buhay natin na anumang meron tayo, anumang mga biyaya na meron tayo, marunong po nating ipagpasalamat, marunong po tayong makontento, marunong po tayong magpasalamat, at lalo't higit, marunong po nating ipagamit yung mga bagay na ito para po sa kalooban ng Diyos, at dito po nalulugod ang Diyos sa pagkakataong iyon. Ang paglilingkod ay hindi lang pagkanta o pangangaral. Ito ay pag-aalay ng buhay natin para sa Diyos. Para magamit tayo, para ang Diyos ay maparangalan, para ang mga tao'y maakay sa harapan ng ating Panginoon.
Ano man yung ating ginagawa sa trabaho, sa bahay, sa simbahan, sa labas ng simbahan, gawin nating lahat ito bilang pagsamba, paglilingkod sa Diyos. Whatever you do at work, at home, or at church, do it with a heart that worship God. Kaya mga kapatid, patuloy sa lahat ng ating ginagawa, iti gawin natin para ang Diyos ay patuloy na maparangalan, mapaglingkuran natin ng buong puso. Second point, serving God helps others know Him. Ang paglilingkod sa Diyos ay natutulungan natin yung maraming tao para lubusan nilang malaman, makilala ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo kanina, kung walang magpapasimula na maglingkod sa Panginoon, wala pong mga taong mamumulat, magigising at makakakilala sa Panginoon. Kaya napakahalaga po na merong mga tao na nagsasubmit, nagkukumit para po mag-serve sa Panginoon, sapagkat ang dulot nito, ang mga taong ito ay makakakilala sa Panginoon. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kapag po pala tayo ay nagliliwanag sa pamamagitan ng ating mga ginagawa na mabuti sa ating kapwa, ang napaparangalan, ang nabibigyan po ng kapurihan ay ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Kaya kahit hindi ka nagbabahagi, kahit hindi ka nagsishare, sapagkat nagniningning ka, nagliliwanag ka, nagiging life testimony mo, yung ginagawa mo magagandang bagay sa kapwa mo, sila ang magtatanong sa atin kung ano ang sikreto, kung sino ang Diyos nila, at kung saan tayo nagpupuri at sumasamba, sapagkat sila ay maiimpluwensyahan sa pamamagitan ng kaningningan ng mga mabubuting bagay na ginagawa natin sa kanila. Yan po ang tunay na kahalagahan ng ating pong ginagawa na mabubuting bagay, at ang mga taong ito ay maliliwanagan ng kapangyarihan ng kaningningan ng ating Panginoon. Kapag tayo naglilingkod, nakikita ng tao ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay at sila'y naaakit sa Kanya. Kapag po pala tayo may mga ginagawang mabubuting bagay, at kaya natin ito ginagawa sa udyok ng pag-ibig at pagmamahal natin sa Diyos, yung mga taong ito ay sila po'y naiimpluwensyahan ng kapangyarihan para sila po ay maakit at maakay natin sa harapan ng Diyos patungo sa isang tamang relasyon sa Panginoon. Gamitin mo ang iyong talento at oras upang pagpalain ang iba at ituro sila ng Diyos at ituro sila sa Diyos. Kaya po, lahat ng ating pong mga talents, ability, resources, gamitin lahat natin to para po yung mga taong ito ay mailapit natin sa Panginoon. Ikatlo, serving God builds up the church. Kapag pala tayo naglilingkod ng Diyos sama-sama, nabibuild yung church. Napapatatag yung church. Napapatibay yung church. Pag tayo po'y nagkakaisa, synchronize, unite yung ating galaw, unite yung ating pagkilos. Meron po tayong one desire, one goal. Na ang lahat ng ating goal, lahat ng ating desire ay para magamit yung ating buhay to serve other people, para sila'y ma-enlighten, para sila'y maakay, para sila'y makaranas ng kapangyarihan, kabutihan ng Diyos na buhay, para mababago yung buhay nila. Ang isa po sa tumitibay, ang isa po sa tumatatag ay yung pong church. Hindi yung building. Ang church po yung kalipunan ng bawat isang taong mananampalataya. Ang church po ay yung mga tao na sumampalataya at naglilingkod sa Panginoon. At kapag tayo po'y nagkakaisa, sabay-sabay, tumatatag, tumitibay ang pundasyon ng bawat isang mananampalataya. May nangyayari. Merong kapangyarihang gumagalaw sa ating lahat sapagkat tayo po'y sama-sama na naglilingkod ng tapat
na ang nagpupurso sa atin yung ating pag-ibig at paggalang sa Diyos. Dahil ginagawa natin yon para sa Diyos, para sa maraming tao. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 10, gamitin ninyo ang kaloob ng bawat isa upang maglingkod sa isa't isa. Gamitin po natin. Gamitin natin lahat ng mga kaloob na meron tayo. Lahat ng mga talents na meron tayo. Lahat ng mga ability na meron tayo. O whatever na meron ka. Lahat ng mga resources na meron tayo. Gamitin natin yan para ang bawat isa ay patuloy na tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Sapagkat kapag tayo nagkakaisa, lalong tumitibay at tumatatag yung simbahan. Yung church, walang iba kundi tayong lahat po yun. Bawat mananampalataya ay may papel sa katawan ni Kristo. Kapag tayo'y naglilingkod, mas tumitibay ang church. Bawat mananampalataya ay may papel sa katawan ng Panginoon. At kapag tayo po'y naglilingkod, lalong tumatatag, lalong tumitibay ang kalipunan ng bawat isang mananampalataya. Subukan po natin, huwag na tayong gumalaw, huwag na tayong gumawa, huwag na tayo talagang maglingkod. Ang kalipunan po ng mananampalataya ay manlulupaypay at manghihina. Pero kapag lahat po tayo sabay-sabay na merong ginagawa para po sa ikasisigla, ikalalago ng simbahan, tayo po yung simbahan, ang church po'y lalong tumatatag, lalong tumitibay, lalong lumalalim, lalong nag-aapoy sa harap ng ating Panginoon Diyos. Tanungin mo ang Diyos kung saan kaniya nais maglingkod. Huwag lang dumalo o makibahagi. Tanungin natin ang Diyos, ano bang ministeryo ang nararapat sa atin? Ano bang talent ang meron ka? Panahon na kapatid para gamitin mo yan para ang Diyos ay maparangalan sa buhay natin. Last point, serving God brings eternal reward. Ang paglilingkod po sa Diyos ay magdudulot sa atin ng walang hanggang mga gantimpala. Kung bakit po ang maraming mga tao ay nagpupunyagi para po makakuha na magantimpala, tropeyo, medal, o salapi. Nagsasanay ng mahabang panahon, nagsasakripisyo, nagtitiis ng sakit, hirap, nagtsatsaga para lang po sa mga trophy, para lang po sa mga medal, at para lang po sa mga reward. Pero dito po makikita po natin, kapag tayo po pala naglilingkod sa Diyos, ang magiging dulot nito sa ating buhay ay walang hanggang gantimpala. Eternal reward sa bawat isang nagtalaga ng buhay na pinaglilingkuran ang Diyos. Ano po ang sabi sa Hebrew chapter 6 verse 10? Hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo. Hindi po kayang limutin ng Diyos. Hindi po kayang baliwalain ng Diyos ang bawat ating ginawang sakripisyo, pagpapagal, katapatan, pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Hindi po yan kayang baliwalain. Kung merong inang kayang lumimot sa kanyang anak, sabi ng Diyos, ako'y hindi ko kayo kayang limutin. Sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakaukit sa aking palad. Ganyan pong magpahalaga ang Diyos sa bawat isang tao na nagtatalaga, naglilingkod ng tapat sa Kanya. Hindi niya kayang limutin ang bawat isang naglilingkod ng tapat sa Kanya. At ito ay tinitiyak ng Diyos, tatanggap ng walang hanggang gantimpala. Kaya sabi ng Lord sa Revelation, humanda kayo. Dala ko na ang mga gantimpala na nakalaan para sa inyo. Para sa bawat isang nagtalaga ng buhay, naglingkod ng tapat sa Diyos. May nakatalagang gantimpala, eternal forever, na ipagkakaloob ang Panginoon
maluluha ka, mapapatalong ka sa galak, sapagkat masusurpresa ang bawat isa po sa atin sa darating na panahon, sapagkat ang Panginoon ang nangako. Nakikita ng Diyos ang bawat gawa ng paglilingkod. Hindi niya ito nalilimutan at may inihanda siyang gantimpala. Maglingkod ka ng tapat kahit walang nakakakita. Dahil ang Diyos ang nakakakita at Siya ang gagantimpala sa iyo magpakailan paman. Church, kahit wala pong nakakakita, kahit hindi tayo nare-recognize, gawin mo lang yung mga bagay na ginagawa mo sapagkat nakikita ka ng Diyos. May nakakakitang Diyos sa lahat ng ginagawa mo na yan. Yung lahat na ginagawa mong effort, sacrifices, nakikita yan ng Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng reward. Everybody stand up. May I call worship team? Conclusion. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pabigat, kundi pagpapala. Mga kapatid, huwag na huwag niyong iisipin, abala, pabigat ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po. Ito po ay pagpapala sa atin. Nagbibigay ito ng layunin sa ating buhay. Tumutulong sa iba na makakilala si Kristo at nagpapalaganap ng kanyang kaharian. Sa ating paglilingkod, niluluwalhati natin ang Diyos at higit tayong nagiging kawangis ni Kristo. Habang tayo pala nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos, lalo natin nagiging kawangis ang Panginoon. Unti-unti ay nakikita natin nakikita po natin yung ating mga sarili. At habang tayo nagpapatuloy ng tapat na maglingkod sa Diyos, tayo po ay hinuhubog, tinuturuan ng Panginoon. Hanggang sa dumating yung araw, nagiging katulad na natin ang Panginoon, sapagkat walang sawa tayong nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos. Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Ano man yung ating ginagawa, ito ng buong puso, na para sa Panginoon, hindi para sa tao. Ito yung gusto na makita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Whatever you do, do it all for the glory of God, not for man. Church, it is a right time na lahat ng ating gagawin dapat nakakonsentrate para sa karangalan ng Diyos. It is a right time, mga kapatid, na tayo sama-samang maglingkod sa Diyos. Ulitin ko po, ang tunay po na the best na paglilingkod. Yung ating buhay na ito ay ginagamit natin para sa ibang tao. Para sila po ay akayin. Para sila po ay turuan. Para sila po ay palakasin. Para sila po ay encourage. Para sila po ay i-motivate na patuloy po na magtiwala. Patuloy po na makaalam ng mga kalooban ng Diyos. At isang araw, yung mga taong ito ay madala natin sa isang tamang lugar, sa isang tamang pananampalataya, sa isang tamang pag-asa at pagsunod sa harapan ng ating Panginoon.